natin po ngayong simulan ang palagiang pagnunobena sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Ang iyong liwanag
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kasama ng intersesyon at panalangin ng Ina ng Laging Saklolo, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Butihin at mapagmahal na Ama, ibinigay mo sa amin si Maria, ina ng iyong banal na anak, bilang ina ng laging saklolo. Sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin, kami naway ipag-adya sa mga panganib at ilayo sa kasalanan upang aming makamtan ang kagalakan ng iyong kapayapaan. Ito'y hinihiling namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang bansa, kaya't ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Si Jose, bilang gobernador ng Ehipto, ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo, ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambayanan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa.
Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at iparangal ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Please be seated. Okay, let us greet daw yung mga katabi nyo ng magandang hapon. Tingin-tingin naman dyan. Kasi puro kayo paypay. Mainit nga naman. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay pagnilayan natin o kamustahin natin ang ating pagka-Kristiyano.
ang ating pagka-disipulo, ang ating pagka-tagasunod o alagad ni Jesus. At tanungin ng ating sarili, tapat ba tayo sa ating bukasyon bilang mga Kristiyano? Tapat ba tayo sa ating bukasyon bilang mga Kristiyano? Or in other words, 100% ba ang ating pagka-Katoliko? O baka naman ay lesser, no? Or lesser 100%, o baka lesser 50%. Nagiging Kristiyano lang tayo pag andito tayo sa simbahan, o nagiging Kristiyano lang ba tayo kung tayo'y nagdadasal? Or baka nagiging Kristiyano lang din tayo pag may kailangan tayo sa Diyos. So, kamusta ang ating pagiging disipulo ng Diyos? Kumusta ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Mga kapatid, kung ating gawing measure ang lahat ng mga katangian, lahat ng mga characteristics, lahat ng mga virtues and values of being a good Christian, ay malalaman po natin na tayo'y nagkukulang. Tayo ay may mga kahinaan. At hindi ko na naman gustong iisahin ito dahil baka husgahan ninyo ang inyong sarili o baka husgahan din ninyo ang inyong mga katabi o mga taong kilala nyo. Pero ang pinaka-importanteng katangian ng isang disipulo ni Kristo ay ang kanyang pagmamahal sa Diyos. His and her love for God. And everything follows. And that's why ang pinaka-best measure to check ourselves whether we are good Christians, we are good followers of Christ, is our authentic love to God. Di ba po, lahat tayo ay hindi naman perpekto. Lahat tayo may mga kahinaan. Lahat tayo may mga kakulangan. Lahat tayo ay may mga struggle, no, sa pagiging Kristiyano. Lahat tayo may struggle sa pagsunod sa mga habilin ng ating Panginoon, tulad ng pagmahal sa ating kaaway, pagpapatawad, at even pagbigay ng ating mga resources sa mga nangangailangan, lalong-lalo na kung itong mga bagay ay ating pinaghirapan. Minsan, it is very hard to part or to share others when we ourselves are also in need. Diba? Pero ang Diyos po ay nag-iimbita sa atin na mag-sacrifice, maging mapagbigay, at hindi maging makasarili. At ito po, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng isang palatandaan kung paano po tayo maging mabuting tagasunod ni Kristo. Meron tayong mga kakulangan na sa utos sa Diyos at paulit-ulit tayong nahuhulog sa temptasyon at pagkakasala. Pero ngayong araw na ito, dito sa ating Ebanghelyo, sa pagtawag ni Jesus sa 12 alagad niya, sa mga apostoles, ay gayon din na tayo ay tinatawag. Ang mabuting balita ng Diyos sa atin ay patuloy pa rin tayong tinatawag ng Diyos na manampalataya, manalig at maging instrumento niya ng pag-ibig dito sa mundo at sa ating kapwa. Kahit tayo ay hindi perpekto, kahit tayo ay may mga struggles, kahit tayo ay may mga kakulangan sa ating kapwa at sa ating Diyos, patuloy pa rin po ang kanyang pagbasbas sa atin ng mga biyaya para kahit tayo ay may pagkukulang, ay napupunan po ng Diyos ito ng kanyang biyaya at gabay. So ngayong araw na ito, sa ating pagnunubena sa Ina ng Laging Saklolo, sa ating pagninilay dito sa Ebanghelyo,
ay tulad po tayo sana ng mga apostoles na tinawag o sinugo ni Jesus. Sinugo niya kahit alam niyang sila ay may mga kakulangan, sila ay may mga kahinaan, sila ay hindi the best person to be leaders, hindi sila the best persons to serve. Pero alam niya, dahil silang lahat po ay nanalig kay Jesus. At dahil alam niyang may pagkukulang sila, pinupunan niya ito ng kanyang biyaya at gabay. Lagi po nating tandaan, mga kapatid, sa ating pagka-Kristiyano, itong linyang Christ qualifies the unqualified. It is something that we have to take in heart. Meaning, tatawagin po tayo ng Diyos para manalig sa Kanya lagi. Kahit po tayo ay may mga kahinaan. At sa araw na ito ay patuloy tayong magpasalamat at magdiwang dahil kahit alam ng Diyos ang ating mga kasalanan, tinatawag pa rin tayo sa Diyos para maging instrumento ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang pagpatawad, at instrumento ng kapayapaan sa ating kapwa, kabila ng ating mga kahinaan at kasalanan. So ngayong araw ay magdasal at manalig tayo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at Kanyang biyaya at gabay ay magampanan sana natin ang ating bukasyon bilang mga anak ng Diyos at tagasunod ni Kristo. At sa gabay ng ating ina ng laging saklolo, tayo ay humayo o lumago sa pananampalataya. Remember, Christ qualifies the unqualified. Amen. Ang tinapay at halak na
Mga kapatid, manalangin kayo upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga alay at panalangin. Punuin mo ang aming mga puso ng liwanag na iyong Espiritu Santo at turuan mo kaming sundan ang Birheng Maria sa paghahanap sa iyo sa lahat ng bagay at pagsunod ng iyong kalooban ng may kagalakan. Ito'y hiniling namin sa iyo alang-alang kay Kristong Panginoon namin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na berhing nagpupuri at naggagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin ng iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inahahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco aming Papa at ni Jesse ng aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa idigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin sa pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian
Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-ibig ng Diyos, sino makapaghiwalay sa atin? Sa pag-ibig ng Diyos, paghihirap, makapigatian, pag-uusig, gutom at lahat, at kahit na kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin, sa pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na isinugo niya ang kanyang anak, at
ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Pag-iiyak, makapigapian, pag-uusig, gutom o tapat, at kahit ng kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. O Panginoon, patatagin nawa ng sakramentong aming tinanggap ang aming pananampalataya at patuloy nitong buhayin ng aming pag-asa sa pagbibigay parangal namin kay Maria, ina ng laging saklolo. Papag-alabin nawa ang kanyang pananampalataya, ang aming pagsusumikap na kalooban mo'y sundan at paglingkuran ka ng may katapatan. Ito'y hinihiling namin sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayot kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.